close our message, The Essentials of Life. Okay? By this time, kinakailangan makita mo na ano ba yung mga essential, ano ba yung mga halaga. Kung paano nung nagkaroon ng COVID pandemic, nakita natin essentials, nakita natin kailangan may mask ka, kailangan vaccinated ka, you see, whatever. So ngayon ay titignan natin ulit, okay, yung mga alituntunin na dapat nating mayakap at magkaroon tayo sa pagharap sa hamon ng buhay. James 4:14 to 17, basahin natin sabay-sabay. Whereas you know not what shall be in tomorrow, for what is your life, for it shall be in a very little time and then vanish it away. For you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now you rejoice in your boasting, and all such rejoicing is evil. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Father, bless us today. We leave everything to you. Ikaw po ang source, ikaw po ang pinagmumulan, ikaw po ang aming kailangan. Salamat po ng marami. In Christ's name we pray. And all God people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, okay? Camp na 2 weeks from now. Say it. Sabi mo, kasama ka ba? You see? Sinabi ko sa inyo, pag tinanong natin ang iba't ibang klase ng mga tao, biologists, pharmacists, survivalists, ano ba mga essential sa buhay? Iba-iba ang kanilang sagot. Okay? Iba-iba, sapagkat iba-iba mga priorities na. Pero kung ating tatanungin ng Diyos, Lord, what are the essentials of life? Alam mo sasabihin ng Diyos? You see? You go deeper than survival. There are truth, grace, and heart connected to Him. Dapat nakabase sa katotohanan, nakabase sa biyaya, at higit sa lahat, isang puso na connected sa Diyos. Kasi kahit na ikaw ay may pera, kahit na yung iyong lungs ay mayroong oxygen, kahit na mayroong food on the table, kahit na ikaw ay may security around you, and you don't have God, you still feel empty. Sabi nga ng John 15 verse number 5, okay? Tignan mo sabi ng John 15:5, okay? Sabi ng Panginoon, ha? I am the vine, and you are the branches, and he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For, come on, help me. Come on, read it. For without me, hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayaning mag-aral mag-isa kasi ang maalala mo lagi, yung ginawa sa'yo ng nanay at ng tatay mo. Maalala mo yung kung paano ka, laging ikaw yung pinagliitan ng kuya at ng ate. You see? Laging wala. Makikita mo yung pagtrato sa iyo. Pero sabi ng Diyos, yan na nga ang trato sa iyo ng pamilya mo. Yan na nga ang trato sa iyo sa trabaho, sa eskwelahan, nabubuli ka. Tapos, you're facing life without me. So yun naging puhunan ko. Sabi ko, Lord, I never grew up having a confirming and an attitude from a father that He loves me. I don't have that. Pero kakapit ako sa iyo. You see? Gusto kong maintindihan nyo that real life is not just sustained by what we consume, but by who we are connected to. Kanino tayo nakakonect? Sino kinakafita natin? Saan tayo nakakopet? Bakit? Kasi sinabi na nga ng Matthew 4:4, okay? Nasusulat at sinabi niya, okay? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. What does it mean? Life is more than just physical life. Life has a spiritual element. Life has an emotional element. Merong spiritual, merong emotional. Yan ay mga essential, kagaya ng hangin, kagaya ng tubig, kagaya ng pagkain na kailangan natin para mabuhay. Okay? Pag wala ang connection mo sa Diyos, you're just existing. You're not thriving, you're surviving. Okay? So, kinakailangan makita natin. So, what are the things that we need? Nakita natin unang-una, run down the things that we need in life. We need power to live on. Ito yung isang bagay na kailangan natin. Sabi nga ng Isaiah 40 verse 30 and 31, okay? Pati ang kabinataan ay mapapagod at manghihina, manlalata, at ang mga binatay mapapagod at mabubuwal. Verse 31, ngunit sila na nag-iintay sa Diyos. Hindi ito sa pangakong ayuda, hindi ito sa sweldo, hindi ito sa ibibigay, no.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. Okay? Magpapanibagong lakas. You see? Sabi nga ni Hamed kanina, pag tinanong ka, pagod ka na ba? Hindi pagod. Pagod na pagod. Tama? Hindi ganun kadaling mabuhay. Kanya nga, kung halimbawa, ito na sitwasyon natin, tapos lumayo ka pa sa Panginoon, nabayan ang mangyayari sa iyo dyan. Tama? There are a lot of things that will drain you of your power in life. Okay? Change can drain you. Stress can rob you. Conflict can drain your life. Delay can drain your life of energy. Frustration. Sana hindi ka ma-frustrate. Di ba? Kanina habang nagkakainan sila doon, ako'y nakikinig sa kwentuhan ni Allen at saka ni Ronald. Sabi niya, Pastor, pambira. Ini-enjoy na ni Allen yung kanyang senior citizen. Meron kasi siyang kukunin na dapat 12.5 ang presyo. 12.5. Nakuha niya ng 200. Okay? 200. Sabi ko, isipin mo, kung 6 yan na 12.5, magkano yun? Ngayon, 6 na tigto 200, magkano yan? Come on, help me. 6 times 200. 1,2. Tama? 1,2. Sabi ko, the same feeling I have. You see? When I was about to get that, sabi ko, wag. Lunes naman, senior na ako. Lunes mo na lang ibigay. Hindi nandito na po eh. Sige. To follow na lang yung aking Sige po, nakita naman namin, 64 kayo. July 14, 1964. Sige po. Ibinigay na sa akin ng 200. Isipin mo, dapat 37,000 ang babayaran ko. Ang binayaran ni Romy, sabi ni Romy, ako na magbabayad. 1,2. Hindi. 600. Dahil 3 lang eh. Are you following me? Yun yung magandang change. Na hindi ka mai-stress. Tama? That's why I said, yung mga natitipid ko sa pagiging senior ko, abay, dinadagdag ko sa offering. Bakit? Para saan pa yan? Hindi naman ako nakain. You see? I don't eat. Kaya tinatanong ako, kung hindi ka nakakain, Pastor, ba't malakas ka? Yun ang sikreto ko. Di ba? Yun ang dapat mong makita. I only eat 1 meal a day. Why is it that I'm still like this? Bakit? I learned to wait on God. Kanina pagkasarap ng handa ng bangkal, merong sinaing na tulingan. Ang sinabi ko lang magsasaing ng tulingan. Bakit yung kamyas ay hindi tuyo? Dapat yun mas masarap pag tuyo. Tapos meron silang, dinuguan, kare-kare, tapos may putong, tatluhan, pagkarami-rami, di pinanunod ko yung mga nagkakainan. Pastor, kain kayo. Hindi pa, mamaya pa. Mamaya pa ako kakain. Ikaw ba'y natatakam pa doon? Wala na. Bakit? Wala Ang sa akin, ang malaki na lang ngayon ay mata. Alam mo yun, yung takaw mata. Kukuha ka ng marami, tama? Mamaya pag sinubo mo na, busog na ako. Kanya laging merong, liga rito. Tawagin si Paulo, tawagin si Elijah, ubusin to. Ang problema nila, pag yung pagkain ko ang kakainin nila, medyo umaangal sila. Kasi nasanay na ako, pagkakain ako, halimbawa, may kakainin ako, yung buong ibabaw, lalagyan ko ng chili sauce. Tapos papatakan ko pa ng tabasco. Okay? So, meron pa kami mga sili. Bakit? Anong lasa ng buhay nang walang spices? Pastor, ba't naman ganun ang kinakain ninyo? Yung kami. Kanya hindi ako yung anghang lang. Siya. You see? Yung tolerance ko sa anghang, mataas. Kaya kagabi, nagluto si Jeff. Dahil nagluto muna si Ellen ng 3 itlog. So, si Tito Vic Joey yun, diniluto. Sabi ko, sige. Pagkatapos doon,
Si Jeff naman may niluto. Sabi ko, ilan niluto mo na? Dalawa po eh. Sabi ko, busog na ako eh. Ha? Di, naglagay na ako ng mga sili doon sa ibabaw. Tinikman ko dahil nag-effort si Jeff eh. Nag-effort. Ay, di kumain tayo. Pagkatapos doon sabi ko, tawagin mo si Paulo at saka si Elijah. Ayaw pumasok ng dalawa. Kasi nakita nila kumakain. Tayo na naman uubos ng pagkain. Tayo na naman ang bibigyan ni pastor. Ay mo ba nun ikaw binibigyan ka ng pagkain? Gusto ho namin, kanya lang puro sili. Sabi ko, kay Elijah kagabi, kulang pa yung sili. Di, okay na po. Baka gusto mong dagdagan natin. Para mas masarap. Kanya pagka sila kumakain, talagang tulo ang sipon. Kasi, ang tanong ko sa iyo, what are the things that will drain your life pag wala ka sa Diyos? Tama? Where do you get the energy? Where will you get the stamina and the power to move forward and to live on? Saan mo kukunin yan? You see? Where will you get the energy to just keep going on when you feel like giving up at gusto mo nang kantahin yung gusto ko nang bumitaw? Pagod ka na sa pag-aaral eh. Kanina yung nag-forward na bisita ni Larlins. Bisita mo yung Larlins, sabi niya, Pastor, ipag-pray niyo po. Bakit? Civil engineer siya. Kukuha siya ng exam sa civil engineer sa 26, 27, 28 nitong March. Di nag-pray kami rin sa altar. Sabi ko, Lord, tulungan po itong batang ito na kukuha ng board exam. Sana po, wag po siyang mapasok sa DPWH. Nakakainin po siya ng sistema na siya po'y magiging gahaman, siya po'y magiging durukdok. So, habang nagpipray kami rin tumatawa. Ba't ka tumatawa civil engineer ka. Okay? Ikaw baka mapasok dyan at mamaya ikaw ay kainin. Are you following me? Di pinag-pray, di tuwan-tuwa naman siya. The real secret of power to live on is this. Focus on God. You see? Why? Because God is the source of all power. Why? Because God has all the power that we need. Siya lang ang meron yan. Okay? At paano natin makukuha yan? Worship is simply focusing on God. Kanya if you spend a little time of spend a lot of your life focusing on God, you have a lot of power. If you spend little time focusing on God, you're going to have little power. And if you don't have time to focus on God, di ba? Kung ang kain mo lang linggo lang, makikinig ka, tulog ka pa, lumaban ka pa sa insomnia mo kagabi. You see? Lumaban ka pa, hindi po, lalaban po ako sa insomnia ko. You see? Tapos pagdating ng Monday, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagpipray, wala kang ikinakarga sa iyo. Abay, matatalo ka niyan. Worship is simply focusing on God. Okay? It's not a ritual, it's not a regimen, it is not rules and regulation, it is not about ceremony, it is simply focusing on God. So habang tumatawid ka, Lord, what are you teaching me? Habang nagluluto ka, Lord, what are you telling me? Lord, ano? Okay? Pangalawa, you need people to live with. Hindi dinisign ng Diyos na haharapin mo mag-isa ang problema. Okay? Sa trabaho nga, hindi kayo magkakasundo. Listen, you don't treat your job as a family. You know why? Walang gagawin diyan kundi silipin yung mali mo. Okay? Magugulat ka lang, mayroong nanira sa iyo doon. Bakit? Kasi gusto niya yung position mo Sa pamilya, ganun din. Maliban na yan ay binabago ng Diyos ng salita ng Panginoon. Kanya sabi nga ng Genesis 2:18, and the Lord said, it is not good for a man to be alone. I will make him a helpmeet for him. Just try to imagine, okay? Here is Adam in a perfect environment, okay? In a wonderful situation, tapos makikita mo, di ba? Nag-utos na pangalanan ng lahat ng mga animals and beasts at pinangalanan. And in all of those things, the Lord said, hindi maganda sa isang tao na siya'y nag-iisa. Okay?
And I would like you to understand. Okay? Why is it that the Lord said, it is not good for a man to be alone? Dahil hindi mo kakayanin. That's why I always say, look for people that will bring you closer to God. Everyone is my acquaintance. Many are my friends. Few are my closer friend. And very few are my closest friend. You see? And I know them. Okay? I know them. And I say, Lord, salamat po. Natuto ako. Tinignan ko yung babarkadahin ko, ilalapit ba ako nito sa Diyos o ilalayo ako? You see? Ang tawag ng Panginoon dyan, kung yung power to live on is worship, the people to live with, ang tawag dyan, fellowship. Okay? We need power to live on, and that is God. And we need people to live, to around us, to support us, to encourage us, and to fellowship with. Okay? That's why when God created Adam, He put him in an environment that's so perfect, no problem, no traffic, no pressure, no pain. But God said something is terribly wrong. Wala siyang kasama. Listen, you were made for people. You were made for relationship. Bakit? Sa bahay, hindi kayo magkasundo. Hindi ba sinabi ko nga sa inyo, napakagandang patotoo na tayo'y galing sa iba't ibang probinsya, pero pag umawit tayo at nagpaawit na, it's either Preacher Bonnie or si Jimwell or si Jepox, okay? Kung sino man yung nasa kabila, abay sabay-sabay tayong kumakanta at maayos ang pag-aawitan natin. Bakit? Kasi yun yung magandang patotoo. Okay? We're supposed to help each other. We're not supposed to go alone again, naturally. No. The Bible calls it fellowship. We need people to live. Why? That's why there is a church. The church is not something you go to. The church is not an event to attend. The church is a family that God meant for you to be connected with. Okay? Kanya sinabi, huwag nating pababayaan, sabi ng Hebrews 10:25, ang pagkakatipo natin kagaya ng pag-uugali ng iba. Kung di dapat nating we should exhort one another, mag-aralan, lalo nga't namamalas natin. The day approaching, what is that day? The day of the Lord. You see? We don't just need to hear. Bakit? Si Adan ang inutusan, narinig din naman ni Eva. Bakit si Eva bumigay? You know why? Kasi nakinig lang, hindi pinamuhay. Kanya kung ikaw'y dumadalo lang sa simbahan, tapos hindi mo naman pinapamuhay, ikaw ang easy target ng dyablo. Okay? Kanya si Eva, nakinig. Sinabi, wag papakilaman. Bay, lumapit pa. Bakit kaya pinagbabawal ito? Wala namang masama din eh. Sabi, wag kakain. Lumapit pa. Nakalagay, bawal tumuwid. Doon pa tumawid. Imagine ha, walang vloggers doon. Walang fake news. Okay? Kanya wag mo nga hayaan na you're just an occasional attender. Na. Huwag mo nga hayaan na para darating na ang simbahan na isisingit mo lang sa schedule mo. Na. That's why I told you, sinasabi kong madalas, pinili ko na pag-araw ng linggo, dapat nasa church. And I'm so thankful that has been our mantra. Okay? Na huwag kang pupunta kasi convenient. Okay? So dapat you need to be here. The third is that you need people to live on, you need power to live on, people to live with. Pangatlo, you need principles to live by. Yung prinsipyo, ito nga sinabi ng Proverbs 3:1 to verse number 10. Sabi ng verse number 1, my son, forget not thy law,
but let thine heart keep my commandments. For the length of days and long life and peace shall be added unto you. Tingnan mo ha, padadagdagan. Ano sabi? Let that mercy, truth forsake thee. Itali mo sa liig mo, isulat mo sa iyong puso. Bakit? Sa verse number 4, ano sabi? Para makakuha ka ng favor sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kahirapan, at magkakano ka ng good understanding sa harap ng Diyos at ng tao. Ano sabi ng verse number 5? Magtiwala ka sa Diyos at sa sarili. Wag, mapapahama ka. Wag mo subukan. Verse number 6, sa lahat ng gagawin mo, acknowledge Him. What does it mean, Lord? Is it okay for me to buy for this? Alam mo kung bakit yung mga Hudyo hindi naghihirap? When they see something that they would like to buy above $50, they don't buy it at once. Pinagpe-pray nila yan. At pag tinignan mo ang Old Testament, okay? Magmula sa Genesis hanggang sa Malakay, hanggang sa Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Mapapansin mo, lahat ng klase ng kaloob meron sila. Okay? Lahat. They were trained to become a giver. At pag dumating ang oras na isang tao mayroong utang at hindi siya nakapagbayad, meron silang year of jubilee na kapag hindi talagang bayad, ika-cancel na lang, hindi na patutulpo, hindi na patidemanda. Okay? That's why they are rich. In fact, when Jap and I were able to go to New York one time, kasama ko rin si Ellen noon, isang street sa Manhattan, lahat ng business yun mga Hudyo. Sabi ko, grabe. You see? Kasi kinilala nila ang Diyos. Pero, they rejected Christ. Okay? Ano sabi sa verse number 7? Huwag kang maging matalino sa iyong paningin, lumayo ka sa kasalanan at matakot ka sa Diyos. Anong ginawa natin? Natakot tayo sa Diyos, lumapit tayo sa kasalanan. Mali. Verse number 8. Ito'y magiging kagalingan ng iyong pusod at magiging lakas ng iyong buto. Okay? At ang sabi sa verse 9, parangalan mo ang Diyos ng iyong tinatangkilik. What does it mean? Prinsipyo. Pag may tinatangkilik ka, parangalan mo siya. At anong sabi? At ng bunga ng iyong lahat ng iyong inaani. At anong sabi sa verse number 10? Mapupuno ang iyong kamalig at ang iyong alilisan ay aapawan ng bagong alak. What does it mean? You will have sufficiency. You need power to live on. You need people to live by. You need principles to live by. Okay? We need to have a clear philosophy, a code of conduct ng conviction. When everything else is flying off the wall, you will say, this is what my God says. Ibig sabihin nun, kung lahat ng classmate mo nagli-live-in, hindi ikaw. Ibig sabihin nun, kung lahat sila nainom, hindi ikaw. Ibig sabihin nun, kung lahat sila nagsusugal, hindi ikaw. You see? That's why it was so difficult for me. Bakit? Araw-araw lasing ako. Araw-araw meron kaming ginugulpe, nagsusugal kami. And then all of a sudden, narinig ko yung Word of God. Sugarol kami. Ang tatay ko, gambling lord. Ang nanay ko at ang lolo ko, sila may hawak na saklaan dyan sa kabila. You see? We grew up in that kind of system. You see? Gahaman, dayok-dok, ganid. Then all of a sudden, magsasubmit ako sa Word of God. Oh. Si Ellen at saka si Rose, sila yung mga kabo, sila yung mga pinupuntahan ng hayalay. You see? Sa kanila pinupunta ng mga ano bang tawag no sa naniningil sa sa wedding at saka sa hayalay. Anong tawag doon? Ha? Mga kobrador. Sa kanila bumabagsak. Oh. That's where we came from. Oh, sabi ko nga sa inyo, nung kami mga young people pa, nung hindi pa kami ligtas, napagkasundo ng mga tropa, sabi nila, masarap daw yung nakapanti. Di nagpanti kami. Oh, ako, yung tatay ni Micah, nakapanti kami. Soen pa, soen. Eh, may naglaglag sa amin kay Pastor Fajardo. Pastor, mga nakapanti yung mga yan.
Nag-preach si Pastor Fajardo, nakalagay sa Bible, huwag kang magsusuot ng mga bagay na patungkol sa babae. Ay siya. Lalo na yung mga panty na yan, ay patay tayo. Isinuko namin. Ang hirap nun. Kami pag naipit, magmumura. Pag natuwa, magmumura. Pag galit, magmumura. At ang mura namin ay, kabitin nyo. May wag. Nasa pulpito ako. You see? Talagang murahan. Laki kami doon. Kanya lang sabi ko, Lord, I cannot call good evil. Kanya pagligtas ka at may pinatay, kahit sino yan, hindi ka dapat magbunyi. Huwag niyong gawing normal ang nakawan. Huwag niyong gawing normal ang kahalayan. Huwag niyong gawing normal ang pagmumura. Ayun, me? Ang mali. The principle you live by create the world that you live around. It will create the world that you live in. You change your principle, you change your world. You see? Principle will dictate us. Ano prinsipyo mo? Kanya nung maisip ko to, ay siya. Hindi na pwede yung dati natin ginagawa, Bart. Hindi na pwede yung ginagawa natin, Maureen. You see? Sa amin nun, pag may napadaan na babae, ay kawawa yan. Kawawa. Pag may dayo doon, ay siya. But I thank God there is the Word of God. This Bible changed me. This Bible taught us to respect ladies. Okay? Ibig sabihin nun, Mikel, kahit sino pa crush mo, you will wait until the day na ikakasal kayo, dun mo lang siya hahalikan. Dun mo lang siya yayakapin. What does it mean? Kiyan. Okay? No one should see your body except the future husband that God will give you at the day after your married life. Do you understand me? Ibig sabihin nun, Johan, kahit maraming nagkakakras sa'yo, no, priority ko, Panginoon. Prinsipyo yun. Hindi ko isusuot yung isinusuot nyo. Pag uso sa kanila ang parang Korean buhok, di ba? Ganun na rin ang buhok mo. Pagka-uso sa kanila yung mga ganito, no. May standard ang Bible. Okay? May standard. Hindi tayo dapat gagawa ng sa kanila. Dahil uso yan, gagawin natin. Di pag uso sapakan baka hindi ka tumagal. Tama? We need to have principles to live by. Your life will be tested. Pag hindi sa'yo, huwag mong kukunin. Okay? Ang maliit na sinungaling at malaking sinungaling, parehong kasinungalingan yan. Hindi dapat gawin. And we need to practice what the Bible says. You see? Kanya iniingatan ko na pagka pag may lumabas nung kagabi, yung pinost ko nung March 14, 2020, okay? Yung tungkol sa pandemic, nung lumabas, sabi ko, butin lang, tama mga salita ko rito. Maganda. Ibabalik sa iyo yung post mo okay? Lahat, pati picture, ilalabas. Will you be proud of your post? When your son and daughter and your granddaughter will ask, Lolo, ba't ganyan ang post mo noon? Pasensya ka na. Nadala ako ng... You will be tested kung susunod ka sa Diyos o hindi. We need principles to live by. God is going to see if you're going to live by them or not. Every principle in the Word of God is what we need. Kanya nga sabi ng Psalm 119 verse 9, ako'y estranghero sa lupa. Okay? 19 pala. Okay? I'm a stranger in the earth. Dadaan lang ako rin Huwag mong itago sa akin
ang mga utos mo. Bakit? Because everything I need is in this book right here. And I would like to say, you see? Patapos na ako sa first book. The first Bible of 2026. Okay? By March, it will be done. You see? Baruin mo yung pastor ng First Baptist Church na pinagpastoran ni Jack Hyles. Okay? Ni Jack Hyles. 170 years old. Nung marinig ako mag-preach, ano sinabi? Halika rito, Mikel, basahin mo. Ito ha? Oh. Napakalaki ng church. Kanya lang umamatay si Jack Hyles. Ang iniwang utang, $20 million. Ngayon, $7 million na lang ang utang nila. Sabi ko, butil lang, wala kaming ganun. Basahin mo, sige. Kaya mo? Kanya sumakit ulo, kanya tinawag kita eh. Hindi ko po mabasa. Hindi mo basa? Sige na. Ikaw na lang, ikaw na lang, magaling ka magbasa. Halika rito. Ikaw. Kasi penmanship niya. Ayun me? Akala ko, ako lang ang pangit ang penmanship. Pati Amerikano pala, pangit. Oh, ito, basahin mo ha. Kailan? Kalingan mo ha. Andyan ang nanay mo. Yung pronunciation mo ha. Kaya mo basahin? Kaya? Hala, kaya, kaya. Train ka sa pagbabasa ng ng sulat eh. Sige, basahin mo. Ikaw ba'y nakain pa? Baka naman nauubos na ng nanay mo yung pagkain. Sige, basahin mo na. Pastor Joey, thank you for your message reminding us of our responsibility to our mentors and pastors. God used your thoughts to help remind me of God that I need to encourage to move on. Thank you for your soul-winning heart for souls. You know why he wrote this? Yeah, thank you for your message reminding us of our responsibility to our mentors and pastors. Meron siyang member doon, nakasama. 66 years old. Nakasampung pastor na sila. Siya. Si John Wilkerson ay pang-sampu niya na. Okay? Yung pastor na pinalitan ni John Wilkerson, nahuli at may kasalanan ginawa, nakulong. Sabi nung matanda, nung nag-preach, hey, I like the message. Sabi niya, I was 6 years old when I became a member of the church. Ngayon, 66 na siya. Sabi ko sa kanya, I really thank you because what I preach is true to you, totoo sa'yo. Okay? Hindi siya umalis. Nag-stay siya. Okay? Sabi niya, I've seen all the bads and the goods. I've been hurt, but I stayed. Sabi niya, I thank you for teaching us that. Imagine mga Amerikano, ang ilong ay pointed. Samantalang ako'y disappointed pag ano pa nga. Oh. Abay, sabi niya, I love it. Kaya sabi niya, Pastor Sako, I'm so thankful that you remind me. Bakit? Madali sa kanilang murahin si David, si Jack Hyles. Okay? Because Jack Hyles did something terrible. Ganon din yung si Jack Scap na manugang niya. Hanggang kay John Wilkerson. Thank you. We were at Baguio back then. Okay? Everything you need is right here. God's principle will help you. Sabi ng salita ng tao, kung gusto mong sumaya, kopyahin mo lahat ang kultura. But God says the only way
To be happy is to give your life away. Okay? Give your life away. Ano sabi ng Mark 8:35? Ang sino mang magliligtas ng kanyang sarili, buhay, mawawala ito. Ang sino mang ipagkakaloob ang buhay niya sa aking kapakanan at sa Ebanghelyo, the same shall save it. Ito rin ang sinabi ng Luke 12:15. At sinabi ni Kristo sa kanila, mag-ingat kayo, huwag niyong hayaan ang buhay niyo'y makonsumo ng covetousness, for a man's life consisteth not on another thing which he possesseth. What does it mean? Hindi porket marami kang gamit, ay okay ka, ay ano itsura, di ba? O, yung mga diskaya, anong nangyari? Yung kanilang Bentley na kulay blue na mayroong payong isa na punta. That's why when you have the principle that comes from the Word of God, you will learn to give, you will learn to share, because happiness comes from being generous, from being a giver. What are the statements and the values that are going to hold up your life? Ano at saan nakatayo? That's why I told you, di ba? There are 3 characters that I'm working on. Pinag-iingatan ko to. Integrity, humility, generosity. Integrity means, sino ako sa harap ng tao at sino ako pag walang nakakakita. Magaling lang ba ako pag tama ako at pag mali ako, magtatago ako na haharapin ko yan. Okay? Pag mali ako, hindi ako mangangatwiran. Okay? Why? I need to check my integrity because God is not sleeping. He does not slumber. He saw me. He heard me. He saw everything I said. So dapat kung sino ako, pag walang nakakatingin, yun din ako pag may nakatingin. Integrity. Pangalawa, humility. What does it mean? He giveth more grace to the humble. Hindi ko kayang makita na, sabi ko, Lord, paano ko haharapin ito? Nang wala ang biyaya mo. Pangatlo, generosity. Sabi ko, Lord, turuan mo ko that I will have that integrity, that I will have that humility, and I will have that generosity. Tanong ko sa iyo, ano ang tinitindigan mo na karakter? You see? At isa sa mga dapat nating makita, you need principles to live by. Kung ang power to live on is worship, people to live with is fellowship, principles to live by is what we call holiness. God said, a word for God's people who build the foundation, who live by God's principle is holiness. What does it mean? Iba ka na. Hindi na ikaw yung dati. Kung dati, natutuwa kang palamura ka, ngayon hindi na. Praise the Lord na. Kung dati palainom ka, hindi na ngayon. You see? God wants you to be holy, hindi nahuli ha, nahuli. Holy. Holiness should be a goal of your life. Okay? Holiness means being totally dedicated to do what God wants. Yung gusto ng Diyos. Dapat sabihin natin, this should be my desire. To be wholly dedicated to God's principle, to be wholly committed to God's word, the way of life, to be sold out to what God wants for my life. You see? At ito dapat ang ating desire, that you need to say, Lord, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Ibig sabihin yan, hindi mo iinumin. You see? Halimbawa, may nakita akong mayroong biskwit. Sino may biskwit kanina? Nakita ko. May biskwit. Meron kang biskwit, di ba? Pingin Ate Lonet. Pingin biskwit. Pakiabot mo nga, anak. Bubuksan ko, ha? Bawal kumain dito. Joey, pinapaalala ko sa iyo, ha?
ikudkud ko to dito. Kakainin mo? Kakainin nyo? Hindi. Bakit? Nadumihan, right? Nadumihan. Pero yung nandito, kakainin mo. Bakit? Nakabalot. Are you following me? Ladies, huwag mong hayaan na yung katawan mo nakikita ng tao. Cover yourself. Cover yourself and don't allow that the world will mess up your body, that will destroy your body. The only one that will eat this biscuit is a person who has no standard. Are you following me? That's why we need to have principles. Pag hindi mo ibebenta, ba't mo ibubuyang-yang? Are you following me? Itong dalawa, malinis. Okay? Pero bawal kumain dito. Anak, pakibigay mo ulit. Baka mamaya matukso tayo. Yun wala nang gagalaw nun. Pag may kumain yan, antindi talaga. Oh. Ipapahid ko ulit, ipapahid ko ulit, ipapahid ko. Yan. Diyan ka lang. Diyan ka, ha? Huwag kang pupunta sa akin. Are you following me? Kung sa biskwit, gusto mo malinis, ba't sa relasyon gusto mo marumi? Hey, why are you looking at my biscuit? You're not supposed to eat this because it's dirty. It's yuck. Are you following me? Holiness. The fourth one is this. I need a plan to live out. I need power, I need people, I need principle, I need a plan. I ask you, anong plano mo sa buhay? Pag binuhay ka pa ng Diyos bukas at bibigyan ka pa ng 10 years from now, what is your plan? Anong gusto mong gawin sa buhay mo? Okay? Hindi ba maganda na balikan mo sinasabi ng Word of God at makita mo kung ano sinabi ng Ephesians 2:10? Anong sabi? Sapagkat tayo'y kanyang ginawa. We are His workmanship. The word workmanship came from the Greek word poima. Say poima. The word poima, it is where the word poem, say poem. You are God's poem. You know what I'm saying? Ikaw ay poem. Nilikha ng Diyos na gumawa ng mabuti. You're not supposed to do what is bad because you're already saved. Okay? Na inordinahan ng Diyos na doon tayo lalakad. Tama na yung dating ikaw. Hindi mo na dapat balikan pa yon. You know what I'm saying? Oh. Can I just tell this to you? A lot of times I wake up, I don't wake up motivated. I wake up committed to say, Lord, gagawin ko yung plano na meron ka. Feelings are irrelevant. Results are mandatory. If I fall short, I adjust. I don't complain because God has a plan for my life. You see? God has a plan for my life. May plano, Panginoon, sa iyo eh. Are you following me? Ang sabi niya rito, God, okay? Created yun to good works. Yun ba yung nakikita sa atin? We need an outlet for expressing the talents and abilities that God has given you. Meron kang ibang talent. No one is supposed to be you. Ikaw lang yan. Ikaw lang yung may ganyang tab mark. Ikaw lang yung ganyang merong biometric. Kanya pati mata mo, ikaw lang yan. Kanya pag hindi mo ginamit yung talent mo kasi natisod ka, kasi na-offend ka, kasi nasaktan ka, kasi sinong gagawa ng papel mo? Sino mamumuhay sa buhay mo? We need to have a plan.
We need to have a place where you can make a contribution with your life, with your talent and abilities in this world. Sa trabaho mo, susweldo ka kasi kailangan mong kumita eh. Tama? Kanya lang pag sinabi ni supervisor, ito ka lang, hanggang doon ka lang. Hindi mo mailalabas yan kasi meron kayong sistema. Sa simbahan, pag may ministry ka, nag-forward ka. Tama? Oh, nangako ka. Kamusta na yung pinangako mo? Kamusta na yung ministry mo? Gumanda ba? Nadagdagan ba? O nawala? Ayun me? Anong sabi ng Word of God? The just man falleth 7 times. Are you following me? Anong talata yun? Psalm 37, tama? Verse number 14, if I'm not mistaken, tama? Ano sabi? The just man falleth 7 times. Ano nakalagay? And he riseth up again. Are you following me? He falleth 7 times. But the wicked, okay, falleth into mischief. Tingnan mo, sabi ng Panginoon. Okay? Psalm 37, if I'm not mistaken. Mali. Basta hanapin mo yun, the just man falleth 7 times. 34 yata yun. Ayan yan. Proverbs 24:16. The just man falleth 7 times. And riseth up, but the wicked shall fall into what? Mischief. Listen. How many times the just man fall? Come on, help me. How many times the wicked man fall? 1. Okay? Bakit 7 beses siya nalaglag? Can I just tell this to you? How can you fall if you're already here? Uy, nalaglag ako. Look. Are you following me? How can you fall if you're already there? The just man falleth 7 times. And by the grace of God, he riseth up again. Ba't siya bumagsak? Tumayo ulit eh. Are you following me? Tumayo ulit. The just man falleth 7 times. And he riseth up again. Bakit? Because he realized and he know that my life is a contribution. My life is something that I have to use for God's glory. Iniwan mo yung ministry mo. Iniwan mo yung pinangako mo rito. Sumasaw-saw ka na lang. Sa tingin mo, kaya mong harapin ang Diyos? Ba't hindi ka na kumanta? Ba't hindi ka na tumugtog? Ba't hindi ka na nagtuturo? Ba't ganyan? Hey Lord, kasi the just man falleth 7 times. The wicked falleth into mischief. Pag matuwid ka, tatayo ka ulit. Babalik ka. Itutuloy mo. How can you fall if you're already fallen? The just man, anak ng kamote, nakaganyan ka na hindi na tumayo. That's why the Lord said, the wicked falleth into mischief. But the just man is stand up again, and then he continue, nadapa, tumayo ulit. Bakit? The grace of God is there. Napahiya ka lang minsan, napagalitan kang minsan. Tumiklop ka na. Wala ka lang answered prayer, tumiklop ka na. God is not playing things with you. He wants you to have your own life. You need a plan for how God is going to use you to make this world a better place, not a bitter place. Gumaganda ba yung binigay na ministry sa'yo? Dumadami ba? Tumatatag ba?
You see? Anong plano mo? Dito na lang po ako. Ako po yung the wicked man falleth into mischief. Lo, di ba maganda, the just man falleth 7 times? And he riseth up again. Do you want to face the Lord on a downward hill? I want that when I die, I want to die preaching the Word of God. It happened one time, sometime I think 3 years ago. That was Sunday morning. I was at Pastor Emerson Church. I have a 40-day fasting. And I was preaching. Then all of a sudden, sabi nila, ba't iba na itsura ni Pastor? Ba't ganyan na? Ganyan rin na. And then suddenly, I collapse. Hindi, tutuloy natin to, tutuloy natin. Hindi, ayusin na lang natin to. Sabi ko, bukwag. That's my dream. That I died with my boots on. Ayokong humarap sa Diyos na yung aking talent at yung aking abilities, tinago ko kasi nasaktan ako. Kasi napahiya ako. Kasi, no, the just man falleth 7 times and he riseth up again. Bakit? Itatama niya yung mali niya. Haharapin niya yung mali niya. Gusto kong maintindihan nyo, you have only 2 options. You can live by design or you can live by default. Ano design ng Diyos sa'yo? Ano design ng Diyos sa'yo? O default, bakit? Dito na lang tayo. Pinahiya naman tayo. Iniwan naman tayo. Or you can live your life intentionally. Purposedly. I choose it. Or you can live your life accidentally. Or you can make the most of what God has given you. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng talent, binigyan ka ng kakayahan. Are you making the most of what God has given you? Does envy make your life bitter? Hatred? Inis? Inggit? Asar? Hindi mo problema yan. Sabi ko nga, di ba? Sabi ko sa iba, si Benny Abante mayabang? Kung mayabang yan, hindi mo problema yan. Ano sabi ng 1 Peter 5:5? Tingnan mo ha, 1 Peter 5:5. Ano sabi ng Word of God? Okay? Tingnan mo, sabi ng Word of God ha, Bible tayo, ano sabi? Kanya kayo mga kabataan, magpasakop kayo sa mga pastor nyo. Lahat ay magpasakop sa isa't isa at magsuot ng humility. Bakit? God resisteth the kalaban ng Diyos ang mayabang. And He giveth more grace to the humble. Ano sabi ng verse number 6? Magpakumbaba ka sa ilalim ng kamay ng Diyos. Sino yung kamay ng Diyos? Yung pastor mo. That He will exalt you in due time. You see? Nung Friday, sabi ni Pastor, nasan ka na? Una nagtanong si Boss Eric, Pastor, nasan daw kayo? Ano, on the way na, ito na, ito na. Mamaya tumawag si Ruth, si Lois, Pastor, nasan na daw kayo? Ito na kami, Aguinaldo. Mamaya si Pastor na. Saan ka na? Malapit na po, Pastor. Sorry po talaga. Ano po, ha? Pagdating doon, oh, sige. Gusto namin magkwentuhan sa iyo. Hindi rito si Sina Marlene, kwentuhan kami. Sige po, kwentuhan lang kami. Ganito, ganyan, ganyan. Ito nangyari. Sabi ko sa kanya, Pastor, ito po yung sitwasyon. Sabi niya, huwag na nating intindihan. Kaya nga, pag gusto makita niyo to, okay? And I'm happy. Mamayang konti, alauna na. Mamayang konti, sabi ko, pahinga na ho kayo, tay. Meron pa po kayong gagawin eh. Sige, kailan ka available? Ganito po. Sabi ko, ano po bang balak niyo kay Boss Eric? Doon ko siya patitirahin. Okay? Para matrain. Kasi sabi ko, pwede naman sa akin. Pag sa akin, structured na kami. Paano niya maintindihan yung soul winning at lahat? Kung doon, ngayon, kung doon siya magsisimula, ministry yun sa probinsya, mahahatak na si Pastor Pagrigan na mag-soul winning ng maganda at maayos, tapos doon siya titira, matututo siya kasi balak naming isugo at isend out si Boss Eric na magpastor sa San Juan, Batangas.
para ma-train. Sabi ko, sige, thank you po for the privilege. Kasi sa'yo naman lumaki yung mas ako na pong bahala, sige po. Okay? Pagtutulungan po natin, ayusin natin. I'll see you this week para ma-plancha natin ito. You see? Sabi ni Dante, paano yung kasama yung anak niya? Sabi ko, hindi ako nagtatanong to eh. Bakit? Pag may sinabi siya, I don't need to ask. I follow. Bakit? I don't have the right to question him. I follow. I do it as it is. Kasi po, di tanongin mo siya ako, hindi. Okay lang ako. Pag-uusapan na lang yan. Sabi ko, thank you po. Will you live by default? Will you live accidentally? Or you can waste it, blow it, and drift. Aanurin ka through life unintentionally kasi wala kang plano and you wasted what God has given you. Mananagot ka. Alam niya, nag-forward ka. Alam niya, dinedicate mo sarili mo. Alam niya, nangako ka. Kamusta yung pangako mo sa Diyos? Kantsaw lang, pera lang, hirap lang? Nah. You heard me say this many times. Life does not make sense until you understand you were made by God and for God. Nilikha ka para sa Diyos at nilikha ka ng Diyos. He made you for Himself. He made me for Himself. He made us for Himself. Life will not make any sense. Pag hindi mo naintindihan yan, laging kulang. You see, laging kulang. Lagi kang masasaktan. You see? Lagi mong sasabihin, Panginoon, ano ba to? Oh. Hindi ka magiging sapat. Unless you let go. Laging mayroong emptiness. Then sasabi mo, I walk across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river. And it made me complete. Oh, simple things. Where have you gone? Bakit parang kulang? Bakit ganun? Yung tatanungin mo, are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something that you are searching for? Bakit? Shallow eh. So ang tanong, how do I know God's plan for my life? Ang tanong, how do I know my place in the world? Ang tanong, how do I know my function? Kung anong gagawin ko? What I'm supposed to give back? The truth and the good news is this. God has a plan for your life. The mere fact na buhay ka pa, you're still alive. God has a plan for your life. What am I supposed to do with my life? One word. If power to live on is worship, people to live with is fellowship, principle to live by is holiness, one word. Service. God's plan for your life is service. Come on, say it. Saan ka nagse-serve? Are you serving? Natural sipagan mo sa trabaho, sa school, kasi may requirement. Sa simbahan, gagawin mo to kasi anak ka ng Diyos at may gift and talent ka. Lalo mong galingan din eh. You see? Kanya ginawa ko noon habang nag-aaral. Dati, bahay, tambay, inuman, presinto, bahay. Tambay lahat. Nung masave ako, bahay,
eskwelahan, simbahan, trabaho, bahay. Doon na umikot. Nawala na lahat. Then I told my pastor 1984, if you trust me, can you trust me? Ako magpapatakbo ng church camp. Bakit? I was trained to do that sa trabaho sa Napocor at dito sa Sprague. And there is something that we need to fix. Nothing is wrong, but we will just fine-tune it, Pastor. Sige. Di pinatakbo namin. Di naging maganda. Sabi ko, bakit ikaw ang uuwi? Ba't ikaw ang mamimili? Ba't ikaw ang mamalengke? Ba't ikaw ang gagawa niyan? Ikaw gumawa ng lesson, wala akong pakialam dyan. But let me run it if you trust me. Sige. I offer myself. Pag may ginagawa, pastor ako na ho magde-design ng mga kuryente. Bakit? Yun ang trabaho ko sa Napocor eh. Oh, hindi ako takot makuryente. Bakit? Because when I was young, nakakita ako ng kumakanta. Sina Victor Wood, sina Eddie Peregrina. Di kumuha rin ako ng mic. Yung pala naman yung mic, hindi naman pala mic yun. Sakit ng ilaw. Di isinaksak kong ganyan, tatanga-tanga Di sinaksak, di yung sakit ng ilaw, walang ilaw. Di hinawakan ko, nakuryente ako. Oh, sabi ko, ba't ako nakuryente? What's in here? Bakit? Sabi ko, sige, kukuha ko ng electrical para maintindihan ko. Di naintindihan ko yung EM square, you know what I'm saying? Naintindihan ko yun, naunawaan ko kanya. Nung nasa Napocor kami, ay pambira, high power voltage ang inahawakan namin. Hindi ako natatakot, kuryente lang yan eh. Oh. Matataas na poste inaayos namin, yung TGN plant niya sa may, nung nandoon na ako sa Sprague, iba naman ang trabaho ko, pneumatics, hydraulic, the same thing. Oh, pagdating sa simbahan, Lord, ano ang gift ko? Anong gagawin ko? Kaya sinasabi ko, pupunta kami ng church, hindi dahil may service. Pastor, may iutos ba kayo? Mamapin namin. Lalagyan namin ng floor wax. Bubunutin namin. Magbabantay kami dyan. Bakit? Service! Hindi lang kami nasa simbahan pagkalinggo. Hindi kami nasa simbahan kasi nautusan. No. Pastor, may iutos ba kayo? Bakit? Ako libre. May pupuntahan ka? Ako na magdadrive sa iyo. Oh. Sabi niya, sige, ipag-drive mo si Ron Petrick, papunta ng Baguio. Sige po. Oh. Pagdating doon, sabi niya, si Benny Amante uuwi, ikaw daw mag-drive. Aba, meron siyang driver doon si Kuya Manny. Ikaw ang gusto mag-drive, gusto niya masubukan ka. Di binaba ako. Pagdating din wala pang cellphone. Tumawag sa long distance. Pagtawag dyan, bumalik ka rin Bakit? Si Dr. Di Salva may sakit. Ikaw daw mag-drive pababa. Marami naman diyang ospital. Di ginawa ko. Bumalik na naman ako ng Baguio. Pagdating ng Baguio, sabi ko, Dad, do you want to be rested? Sige, nilatag ko yung high ace ni Pastor, nilatag ko, si Juno magbas katabi ko. Ako lang mag-isa, wala akong kasama. Bari mo, yung isang linggong yun, puro mga Pastor Fajardo, Ron Petrick, Pastor Benny Abante, Pastor Di Salva, at pagdating dito sa ospital, sa airport din na doon, pagdating sa Cebu, diretso sa ospital, kanya pag inuulit niya yun, alam mo yan si Joey, kung hindi niya ako pinag-drive, baka namatay ako. Hindi ko naman alam na. Bakit? Kasi nung kami yung kabataan, nagnanakaw nga kami ni Moring ng jeep para kumain lang ng tokwa na sabaw kamto. Ano yun? Mura na, marumi pa. Makakain lang. Ngayong ligtas ako, hindi ko gagamitin yung aking kakayahang mag-drive. Maiinits ako. Naku, malis tayo, baka mautusan pa tayo dyan. Hindi ako tanga. Kasiyahan kong mautusan. Privilege kong magamit ng Diyos. Bakit? God has given me talent, God has given me gift, and I don't want to face God and say, anong ginawa mo? Hindi ako inutusan Anong sabi ng Romans 12:1? I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that you present, meaning you offer, your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service, karapat-dapat na paglilingkuran. Huwag mong nakawan ng sarili mo. Young people ako noon, 19, nagkaasawa, naging middle age, ngayon senior na, I'm still serving God. Are you following me?
I'm not after money. I'm after ano yung talent na binigay. And how can I make this world a better place and this ministry a better place? Bakit? Kasi may talent ako. I ask you, anong ginagawa mo sa talent mo? Anong ginagawa mo? Are you just looking for money? After that, what? There's emptiness. God wants you to serve Him. God wants you to serve Him by serving others. Ayoko niyan. Hindi ko kasundo yung mukha, ang angas niyan eh. No. Imagine si Kristo hinugasan ng mga paa. Alam niyang maghuhuda si Judas. Alam niyang si Pedro, ipagkakaluno siya, titatatwa siya ng 3 beses. Hinugasan pa rin. Alam niya na lahat ng disipulo niya will not walk no more with Him. Alam niya, isa lang ang babalik, yung humilig sa Kanya. Si John the Beloved. Ano magiging katwiran mo? Ba't hindi ka nag-serve? You see? Kanya sinabi ng Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y Kanyang gawa. We are His workmanship. Nilikha ng Diyos sa paggawa ng mabuti. God has made us what we are. You are who you are and what you are because God intended you to be like that. No one is going to be like you. Walang ibang kagaya mo. Ang sabi diyan, Christ, Jesus made us na to watch television. No! Pero mo nakatapos mo na yung mga Korean novela? Natapos mo na yung mga pelikula na hindi mo na maintindihan kasi tinitignan mo pa yung subtitle? God made us to do good works, gumawa ng mabuti. That service, God made you to serve. A non-serving Christian is not good. Kanya kailangan may ministry ka. May pinupuntahan ka. Hindi mo hanapin, dapat doon na, ako leader. No! Serve! God did not put you in this earth to be a selfish little clod where you will live totally for yourself and everybody in the world will exist for you. Nah! That everybody will meet your needs. Nah! For your good pleasure. Nah! To feel grace for you. Nah! Nandito tayo para mag-serve. Ilan ang pinaglilingkuran mo? The best title that you and I could have, servant. Say servant. Are you serving? Ha? Mas masaya akong nauutusan ako. You see? Mas masaya ako. Bakit? Inaalis nun yung entitlement na meron ako. Pag yun ang utak mo at mentality mo at mindset mo, you're mistaken. Kung namumuhay ka lang sa sarili mo, I, me, mine, myself, you miss the plan that God has made for you. You're just existing. You are just existing. Hindi ninais ng Diyos na nilikha ka just to live for yourself. He wants you to have a contribution. Ano contribution mo? Ano ang ambag mo? Ano ang ginawa mo para mapaganda pa? Just try to imagine. Laging sinasabi ni Pastor, ito natutuwa ako dito kay Pastor Sauko. Kahit saan pumunta ako, nakikilala. Eh, sabi ko, natural, ikaw nag-train sa akin. Oh. Tingnan mo itong building to, Eric Fajardo. Yung kabila, Cristina Fajardo. Wala akong pangalan dyan. Bakit? Wala akong entitlement. Siya nagtanim, ako nagdilig. Yun lang. Ang Diyos ang nagbigay ng
pagsagana. He wants you to give something back. He wants you to make an impact in this world. He wants you in a way that's best for you based on how He made you. Ano kinontribution mo? Ano ambag mo? Kasi, kanya nga when you go down south, they will say, nagtaka nga ho kami, dinalaw kami ni Pastor Sauko. Sabi ko, I'm not a big shot. I'm just a servant. I'm just a beggar telling another beggar where to get bread. You see? How do I know God's plan for my life? I look at the Bible, and the Bible says, serve Him. I ask you, are you serving Him? Hanggang missions conference ka lang? Ha? Ngayon, wala nang missions conference. Anong bahagi mo sa ministry? Okay? Ba't hindi mo ilagay ng sarili mo, Pastor? Meron bang i-repair dito? Ako na magre-repair. Ako na pupunas dyan. Ako na ang gagawa nito. That's what we did when we were young. Kanina nagmamadali lang ako dahil tapos na eh. Kanya lumbas ako. Bakit? Minamap ko yung CR sa taas. Sabi ko kay Jericho, tapusin mo yung sinimulan ko. Bakit? Dumi. Tapos yung salamin sa harap, daming ewan ko kung sino naglaro dyan, puro ikaw nang bahala. Nalinis mo ba Jericho? Saan Jericho? Nagbaba pa? Nalinis mo? Maayos na? Pwede akong gumulong? Kasi that's how I work. Hindi na ako mag-uutos kasi nakita ko eh. Kanya yung isang pastor sabi niya, ang bira si Utol. Missions mo, nahuli ko. Anong ginagawa? Abay, nagmamap doon. Sabi ko, ganun ako. Ba't ko iutos yan? Eh nakita ko nang may mali. Serve Him. It says, God made us to do good, which God has planned in advance for us to live our lives doing. Meaning, bago tayo ipanganak, may plano ng Diyos na magsaserve tayo. He wants you to do it specifically. What are you doing? Nagsaserve ka ba? Saan ka magaling? Ano ang talent mo? Anong kagalingan mo? How do I know what God wants me to do? How do I know where He wants me to serve? As I look at my life, as I look at the way God has wired me up, God has shaped me for a reason. Kanya nga dito sa Bible Baptist Church, meron tayong shape. Say shape. Ano yung shape? Spiritual gift, heart, ability, personality, experiences. Ano ang spiritual gift mo? Ano ang passion mo, yung puso mo? Ano yung ability mo? Okay? Iba yung ability ko. Ano yung personality mo? I am a sanguine choleric. You will never be like me. You see? And I have a problem. I have an obsessive compulsive disorder. You see? Kailangan, ito. You need to base everything on your experience. Naranasan mo yan eh. Itong 5 ito, ikaw yan. Ano spiritual gift mo? Ano yung passion mo? Ano yung ability mo? Personality mo? Ano experiences mo? God has a ministry for you in His church, a mission for the world. You know what I'm saying? Kanya pag gagawa ka, sabi ng Colossians 3:23, ano man ang iyong gagawin, gawin mo ng buong puso sa Diyos at hindi sa tao. Hindi ka magpapapansin sa tao. Gagawin mo para sa Panginoon. You see? And God created us and placed us on earth not just to take up a space, but to make a contribution. Ano ang bag mo? Binigyan ka niya ng gift. Binigyan ka ng panawagan na mag-serve sa Kanya beyond anything we could ever imagine. Huwag mong hayaan na akala mo dahil na-save ka, penalty dahil sa ginawa mong mali,
na kinakailangan mag-serve ka. No. Huwag mong hayaan that you live without purpose, that you live without direction, na i-ignore mo yung calling ng Diyos sa'yo to a life of meaning and mission. Huwag mong sayangin yung grace of salvation. Kasi kumuha ka ng personal comfort. Huwag tayo maging self-centered. Huwag tayo nakafocus o ano makukuha ko at hindi yung maiko-contribute ko. Pag nanatiling ganyan ang mentality mo, mindset mo, you will grow not spiritually, but comfortably. You will remain immature, passive, unfruitful. You will miss the opportunity to serve God and build godly relationship and to advance the kingdom of God. Pero pag natutunan mo na magpasakop sa Word of God, you will grow in Christ-likeness and you will have an impact. Meaning, dahil sa Bible, matututunan mo not to lose your eternal perspective. At hindi mo hahayaan yung temporary pleasure and earthly successes kainin ka. That's why from the time I got saved up to now, I serve and I fully commit my life, not just to exist, but to purposefully contribute. I want to be a contributor. A life centered on God is truly satisfied. Hindi ako consumption mentality. Anong makukuha ko, anong na. I steward my time, my talent, and my treasure. Kasi alam ko, binili ako ng Diyos ng may halaga. I desire to stand before God, and I want to hear His words that will say, "Well done, thou good and faithful servant." Sasabihin ba ng Diyos sa'yo to? Well done, thou good and faithful servant. Whenever you serve others in a way, you're serving God. You're a child of God, that's why you are a minister. And when you're serving, you are ministering. God has a ministry for you. Okay? Kung magaling ka sa art, you're good at art. Kung magaling ka sa music, you're good at music. Kung magaling ka sa numbers, pictures, mechanical things, doon lalabas yan. Kung leader ka, you'll be a leader. Whatever it is, it will start showing up pretty early. As you grow older, makikita mo, dapat pala nag-serve ako. Pagtanda mo ba, ano masabi mo? I'd like to challenge you. 6 months from now, today is March, tama? 6 months from now, April, May, June, July, August, September. September. By September of 2026, will you be full of excuses or will you be full of progress? The choice is yours. Sana nga marami ka pang oras. Napakaiksi ng oras. Napakaiksi ng buhay. Hindi mo hawak ang oras ng buhay mo. Hindi mo kaya plano yan. Yan, di ba, pansin mo pag nagpunta ka sa lamay, di ba? Kakilala, kaibigan, kamag-anak, na wala sa mundo, nakasentro lahat ang kwentuhan sa kanya. Isa-isa natin binabalikan yung mga kwentong kasama siya, nakasama siya, minsan napapahaba, kanya-kanya minsan. Gipit na sa oras, ay, uwi na ako ha, kasi may pasok pa ako eh. Pero pag uwi mo, at ikaw na lang, papasok sa isip mo, paano kung ako na nandun? Paano pag ako napatay? Ano maalala nila? Ang point ko ito, gamitin mo yung oras mo ng tama. Ano ang oras na natitira sa iyo? Ha? Alisin mo na yung oras na galit ka lagi.
Walang pakinabang yung lagi kang may kagalit. Huwag mo nang tignan yung taong nanakit sa'yo. Andyan pa rin yan. Na kahit kailan hindi humingi ng sorry. Am I right? Patawarin mo na lang siya kahit di siya naghingi ng sorry. Mag-move on ka na lang. Kanina meron dumating dito. Binati ko. Go, kamusta ka? Ito po yung bunso ko. Nice. Nice to see you. I'm happy. Naglalaro rin siyang basketball. Opo. Good. Oh. I'm happy for you, ha? Kinamayan ko. Isang araw, paglabas ko sa meeting namin, meron kami kinausap isang magulang. Paglabas ko, nandiyan siya. Oh, kamusta ka na? Ikaw na ba, pastor doon? Hindi pa po kasi ganito eh. Oh, I'm happy for you. Ano to? Bunso ko po. Wow. Ba't mas pugay ka sa tatay mo? Pwede ko sabihin sa kanya kapal na mukha mo? Ako naniwala siya, tapos pinagpalit mo ako. Why would I do that? Ang iksi na lang ng buhay ko, mga away pa ako. Ano maalala nila? Isa kami nakita niyan, tinira pa ako eh. Inaway pa ako eh. Tapos namatay. Pero mo namatay siya, galit. No? Pwede bang sabihin natin na gamitin natin yung nalalabing oras mo o panahon mo sa tama? Pwede ba gamitin natin yung makakatulong tayo? Naisipin mo, this is my last chance, and you will say, perhaps tomorrow will never come. Kanya sabi ng Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. You see? Dumating ako sa punto ng buhay ko, pwede akong malasing araw-araw. Pwede akong tumira ng droga araw-araw. I could drink all I want to drink. I can go to parties. I can go to bed to as many as women as I want. But Jesus changed me. Why would I go back there? Jesus changed my want to. I don't want those things anymore in my life. Yung alak, cheap na yan sa akin. Yung party, ay sinasabi ko sa iyo. We can dance. I can. But why will I go back there? They may look like freedom, but they don't last. I want that when I go and face my God, He will say, thou good and faithful servant. Yun lang ang gusto ko. I don't want to be famous. I just want to contribute. Your shape is unique. There's nobody else in the world na kagaya mo. God made your shape unique, your heart unique, your abilities unique, your personality and spirit is unique. Lahat ng bagay na yan, iba. Kanya ikaw lang yan. He wants you to make a contribution sa mundong ito. Kanya wag mo nang nakawan ng sarili mo. Mag-ambag ka na, tanungin mo, anong pwede kong gawin? He wants you to do that. Ano contribution mo? And you will miss that contribution if you start copying other people. That's why I always say, God created you original, you end up as a Xerox copy. You don't talk like them, dress like them, and ikaw lang yan. Huwag mong kopyahin yung sarili mo na iba, isa iba na. Kanya meron iba pag tinignan, uy, book ni Pastor Sauco yan, ha? Ito. You see? Ngayon kung saan ako pumunta? Yung mga barong na meron tayo, sasabihin nila, iba talaga yung mga barong ni na Pastor Sauco, no? Bakit? Patahi yan eh. Oh. Dinala ko yung barong na dala ni Pastor Benny. Sabi ko, Pastor, ito po yung barong. Oh, ganun ba? Thank you, ha?
Patingin nga. Uy, saan mo binibili yan? Sabi ko, yung tela ko sa Divisoria, pero yung design, kami po yan. Bakit? I design my barong. Why? Why would I? You see? Lahat yan may design. Kanya nung one time may kausap kaming isang ASEC ng DOTR. Sabi ko, sir, can I ask you a question? Yeah. That barong came from Bergamo, right? Yeah. How did you know? Design ko ho yan. Ha? Yeah. Pampira, alam mo, Bergamo ho yan. Bakit? That's my design. Oh, no, nice. I'll tell them. Yeah, tell them that you meet me. All of my barongs are Bergamo. Lahat ng nakikita niyong suot ni Congressman Abante sa mga interview niya na nakabarong, dito galing yun. Kaya pag nakikita ko, sabi ko, wow, suot na naman niya. One time sabi niya, Joey, ikaw ba nagbigay sa akin nung short sleeve na barong na husi? Na may ano, opo, 3 ho tayo meron yan. Pastor Fajardo, ikaw at saka ako. Bakit? Pagharap ko kay BBM, nasabi ni BBM, ang ganda ng barong mo ah. Ay, bigay po ito ng anak-anakan ko. Nagustuhan niya eh. Siyempre, pagkahusi, ganyan yan. Oh. Pagawa tayo ulit, dadalhin ko na lang po ito, ako ng pambahala. I ask you, ikaw ba nangongopya o ikaw kinokopya? You see? When they see you. Ngayon, pag tingnan mo yung mga pastor, ang dami ng bracelet, pero ako may kwento to eh. Hindi naman to bracelet lang eh. Diba sinabi ko sa inyo, ito yung mga hindi ko nabenta dahil yung support ko hindi ko kinukuha, binibigay ko pastor. Ito sinot ko, bawal pala magpato, hindi ako nagpatato, sinot ko. Eh sila ngayon naglalagayan ng ganyan. O di ba, ala kayo, ako may kwento, kayo walang kwento. You see? Please. You don't start as an original and end up as a carbon copy. You don't end up like somebody else that God never intended you to be. Mamimiss mo yung glory and wonder at satisfaction of being fully who God meant you to be. Ano sabi ng 1 Corinthians 12:4 at verse number 5? At na ngayon iba't ibang kaloob datapot iisang espiritu. Verse number 5, iba't iba pangangasiwa pero iisang Panginoon. God gave us different ways. And let me give you a little surprise. The greatest contribution in life are going to be unplanned. Nagulat sila nung Miyerkules. Sabi nila, darating ko si Pastor Sauco. Oh, ganun. Oh, kasama po si Congressman Abante. Sabi niyo, iba talaga yung pastor niyo. Pagdating doon, may nagbigay sa amin ng cup. Binigay ko. Mami yung konti, hindi iniinom ni Pastor Abante. Then sabi niya, Joey, po, ano to? Kape. Probiotic. Ganun ba? Okay to. Tinikman niya. Matamis eh. Sabi ko, hindi. Paliwanag mga Doc Rolly. Ano po yan? Ito makakatulong. Ganun ba? Naubos niya. Then sabi niya lang, pasensya na ha. Mag-usap tayo. Pero naniniwala ako. Itong mga nasa likod ko, mga barkada ko to. Kwento na siya, kwento ng kwento. Ayun o. Then all of a sudden, sabi niya, sige. Sabi ko, tay, nasa akin na ho yung medical report mo. Bibigay ko lang dito. Tapos bibigay ko. Kanya after Miyerkules service natin, dinala ko yung mga gamot. Sabi niya, may lagayan ka? Ito, inayos ko. Ito. Umaga, tanghali, gabi. Ito yung scoop, lalagay mo. Ito ba inumin? Pag ininom mo yan, ito mangyari sa'yo. Okay? Ininom niya. Sabi niya, pambira, Joey, ang sarap ng tulog ko. Kita mo na? Oh. That's what I'm saying, di ba? Kasi I want you to be healthy. Thank you, Joey. Wala ko yung tayo. No one can drink
and make him drink without me telling him to drink it. Taka sila sa ganun. Okay po yan. Okay? Yeah, bakit? Kasi alam niya, ganun ko inaalagaan si Pastor Fajardo. And he trusts me. Some, yung greatest impact na meron ka is spontaneous. Accidental sa iyong pananaw, pero hindi sa Diyos. Kasi plano ng Diyos yan. Ang kailangan mo lamang gawin at sabihin, God, use me where you want me. Gamitin mo ako. Use me. Ang tawag dyan, little divine moments of life. Okay? God, use me today in any little way you see fit. Can you say that? Come on, everybody. God, come on, say it. Lahat ng babae, come on, ladies. Lahat ng lalaki, say it. All together as we stand, let's say it, come on. God, use me today in any little way you see it fit. You know what? Those little ways, everybody standing up. Ito yung maliliit na bisagra ng pintuan. Don't waste your divine moments. Don't miss the power of the moment to make difference in somebody's life. On September, will you have 6 months of excuses or 6 months of progress? The choice is yours. Sana marami ka pang oras. I will never stop. I will keep on serving my God until my last breath. Wala akong pakialam kung anong trato ng tao sa akin. Pastor, nagkaroon ako ng church hurt eh. Sa family mo, wala ka bang family hurt? Sa trabaho mo, wala ka bang work hurt? Tama? Meron din eh. Ba't bumabalik ka doon? Tanga lang? Right? Sa palengke. Gusto ka lang nila kasi nabili ka. Tama? Pag talikod mo, chichismis ka na. We grew up in market. Sa simbahan. Why would you allow church hurt to remove you from serving God? Regardless of how people treat me, I'm okay. My God is the one that has a final say. I will not allow others to diminish what God has given me. I say, Lord, use me today in any little way you see it fit. Father, I ask you, tulungan mo po kami that we need to have a power to live on, people to live with, principle to live by, and a plan to live out. Tulungan mo po kami na maging matalino, maging malakas, maging kagamit-gamit, na maintindihan namin bakit kami bumabangon. Maunawaan namin that there are days that we don't wake up motivated. We wake up committed sa plano mo sa amin. Feelings are irrelevant. Results are mandatory. Kung babagsak ako, I'm okay. Lord, help me. Tulungan mo ko. While heads are bowed, eyes are closed. No one is looking around. Sa isip ng ibang tao, matapang ka. Sa isip ng ibang tao, duwag ka. Sa paningin ng ibang tao, malakas ka. Sa paningin ng iba, wala kang kwenta. Ba't mo iintindihin yun? Ang intindihin mo, yung plano ng Diyos sa'yo. He created you as a poem, as a masterpiece. Why don't you go there and say, Lord, help me.
help me. Tough times don't last, but the grace of God does. Kahit nararamdaman mo, mabigat, sa biyaya ng Diyos, tumayo ka. One step at a time, and brighter days are on your way. Will you come to the altar and say, Lord, hindi ko alam kung ilang oras pa meron ako. I want to serve you up to the last moment of my life. Dito sa altar. God bless you. I want you to go and have a prayer with your family or a wonderful friend. Father, we thank you for being a generous God. Salamat po. You designed our life to make a contribution. Hindi namin naayaan ang mga maling pagtrato sa amin maging dahilan para hindi namin gawin yung pagkakalikha mo. We have shape. We have spiritual gifts, abilities, heart, personality, and experiences. Kayo po magpala at magbasbas sa amin. We will make this life wonderful and beautiful. We will be contributing
we will not be in a consumption mentality. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. Amen.